Kuleg Soliman ang malupit sa katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan. Ito po mga kabunyog, malaking dagok na naman ito sa mga DDS, talagang sunod-sunod po yung sama ng loob ng mga DDS sa mga nangyayari, mga political development, no, sa bansa natin. Ito nga po, itong si Benny Abante na tinik sa mga lalamunan at balun-balunan ng mga DDS, lalo na po dito kay Sara Duterte. Ito pong si Congressman Benny Abante, ay mukhang magbabalik sa Kongreso. Ang latest po ay yung pong kalaban ni Benny Abante diyan po sa 6th district ng Manila, yung ika-6 na distrito, yung si John Uy ba yun? Oo, yung Congress, yung kalaban niya ay dinisqualified po ng COMELEC, dahil sinasabi na hindi po natural born Pilipino. Kumbaga, Pilipino yung kalaban ni Abante, pero hindi natural born. Kasi ang sinasabi sa konstitusyon, dapat ang isang mambabatas, ang isang congressman ay natural born Pilipino. Yun po yung petisyon ni Benny Abante sa COMELEC na pinaburan po ng 2nd Division ng COMELEC. So ano pong ibig sabihin nun? Na-disqualified po yung kalaban ni Benny Abante. At syempre, kung disqualified, ibig sabihin as if hindi kandidato yung kanyang kalaban. So si Benny Abante ang ipoproklama na panalo. So balik Kongreso si Benny Abante. Nako, marami na ng mga sasakit ang dibdib. Sunod-sunod yung dagok sa mga DDS, di ba? Yung tignan niyo po, yung Duterte Youth Party List, na-disqualified po, di ba? tatlong seat po yun, hindi sila makakaupo. Although may may mga syempre gagawin na legal remedy yung Duterte Youth. Maghahabol pa po yan Kung saan sila maghahabol, bahala na yung Duterte Youth na yan. Pero sa COMELEC po, dinisqualified nga po itong Duterte Youth. Pangalawa nga, itong si Benny Abante na talagang pinroject po ito ni Sara Duterte. Pumunta pa po si Sara Duterte dyan sa Maynila at ikinampanya po na talagang wag iboto itong si Benny Abante, di ba? Kumbaga, talagang galit na galit po ang mga Duterte dito kay Benny Abante dahil ito po isa sa matinding mga congressman dyan sa Quadcom, kung saan talagang dyan nagisa si Sara Duterte, di ba? Si Benny Abante ang chairman ng Human Rights Committee. Alam nyo naman ang mga DDS pag narinig ang salitang human rights, nanginginig pa yung mga yan. Ayaw nila ng human rights Kasi para sa mga DDS, kapag ikaw ay nagtatanggol ng karapatang pantao, ipinagtatanggol daw ang mga adik. Tignan mo talaga tong mga DDS na to. So talagang galit na galit sila kay Benny Abante, no? At talagang ano pa yan may mga memes pa si Benny Abante na ginawan talaga siya ng mga memes, di ba? Talagang kaya lang palaban din yung anak ni Benny Abante, yung si Attorney Princess Abante. Yung si Attorney Princess Abante, iyon po ang kinuhang tagapagsalita ng House of Representatives. Ngayon, itong si Attorney Princess Abante, so yan nga, siya nga ang tagapagsalita ng House. Yung tatay naman niya, si Congressman Abante, aabante uli sa Congress, di ba? Abante, no? Paano kaya gagawin na
nitong mga DDS, no? Masakit na sa puso nila, di ba? Tas nabalita pa, si Roque na-deny yung ano, yung asylum ni Roque. Tapos itong si Duterte Youth, itong Duterte Youth na ito, disqualified din. Tapos itong ang kalaban ni Benny Abante, na disqualified kasi ang sinasabi ng desisyon ng COMELEC, hindi siya natural born Pilipino. Kasi nung daw pinanganak, yung si John Uy, ay yung tatay ni John Uy ay hindi naman natural born Pilipino o hindi Pilipino. So, ganon. Pilipino pero hindi natural born. Di ba mga DDS? Kaya nga sabi ni Benny Abante rito, hindi naman yan politika eh. Di ba? Hindi politika yan. Yan ay usapin ng konstitusyon. Ha, mga DDS. Bakit naman kasi nagpatakbo kayo hindi pa pala natural born Pilipino. Siyempre labag po yun sa konstitusyon. Nakalagay sa konstitusyon, mga DDS ang nakalagay sa saligang batas, ang isang congressman ay dapat natural born Pilipino. Ha? Hindi natural born na bobo. Sino bang mga natural born na bobo dyan? Wala naman sigurong natural born na bobo. Acquired yun. Yung kabobohan. Pag puro fake news ang mga pinaniniwalaan, mga nababasa, napapakinggan, napapanood, fake news, mga AI. Yan po, nabobobo ang tao. Di ba? Kaya yung pagiging bobo, hindi naman yan natural born. Di ba? Pero kidding aside, yun nga ang sinasabi ng ating saligang batas. At yan ay hindi pwedeng baliin. Talagang constitutional issue. Hindi naman dahil sa si Abante ay sinasabing bumabatikos kay Sara Duterte. Hindi yun ang issue dyan. Kung hindi, yung kalaban ni Benny Abante ay hindi siya isang natural born na Pilipino. Mga DDS. So, walang iiyak. Kalamayin nyo lang ang inyong loob. Sunod-sunod, ano? Sunod-sunod na mga dagok. Masakit na kapalaran ng mga DDS, ano? O, basa akong comment. Anong masasabi nyo doon, kasi sinasabi na naman, pinopolitika. May grounds naman talaga. Kagaya doon sa Duterte Youth, anong nahanap na reklamo sa Duterte Youth? Papalit-palit ang mga nominees. O di mockery of election, sabi po ng COMELEC. Di ba? So yun eh. Di ba yun eh. Parang si Sara Duterte rin lang yan eh. Kaya sabihin ni Sara, pinopolitika ako, gusto lang nila akong tanggalin. Hindi. Ang issue dyan, ipaliwanag mo yung confidential fund mo. Mag-impeachment trial na tayo, Sara. Doon ka na magdadakdak ng iyong mga depensa kung ano yung palusot mo yan o katwiran mo yan o yan ang rason mo. Doon mo yan dalin sa impeachment trial para formal. Di ba mga DDS? Hindi yung puro sasabihin nyo, pinopolitika. Di ba? Anong masasabi nyo? Si Lorena Bandalum, si Padilla at Bato. Ano bang ni Padilla at Bato dyan? Lorena Bandalum, Bartolome Hener, good evening po, Sir Kulex Suliman. Mabuhay ang bunyog. Salamat, Bartolome Hener. O kayo, anong masasabi nyo, Talagang aatakihin na sa sama ng loob ang mga DDS sa mga sunod-sunod na dagok sa kanila sa politika, no? Ulitin ko, yung Duterte Youth, na disqualified. Yung kalaban ni Benny Abante, disqualified. Si Roque, denied ang asylum. Si Sara po ay hinain na yung summons ni Sara, Yung summon ni Sara sa impeachment ay hinain na kay Sara, no? Mukha talagang yung impeachment from 19th Congress ay tatawid ng 20th Congress, di ba? Ano yan tapos itong si Duterte naman sa ICC, itong si Mayor Gongdi, si Mayor yan,
Magme-mayor yan ng Davao City kasi nanalo yan eh, di ba? Oh, sabi ni Tumbongo, kawawa naman, matanda na, di ba? 80 na si Tatay Digong. Oh, kailangan daw hindi daw pangkaraniwan yun. Oh, di ba? Oh, 80 na pala, sabi niyo matanda na, pero pinatakbo niyong mayor. Kayo yung mga ungas na mga manluloko kayo, di ba? Si Tumbongo, tong sila Sara. Nagdadrama kayo na matanda na si Kanor, si Mayor Gong Dinyo, and yet, kay tanda-tanda na pala, sinasabi niyo maraming sakit. Pinatakbo niyo pang city mayor, kung hindi ba naman suga pa sa kapangyarihan. Oh. Tapos nagpapawa, pero matakaw sa politika. Matakaw. Bakit? Tumakbo pang mayor eh. Kay tanda-tanda mo na pala eh. At madami ka ng sakit. Di ba? Tumbongo. O, di ginagago nyo yung mga botante dyan sa Davao City. Di ba? O, ganun lang naman kasimple yun. O, ngayon, yan, mga dagok yan sa damdami ng mga DDS kasi hindi pa rin maaprubahan ang interim release ni Gongdi. Ha? Ang dami po talaga masalimuot na nangyayari sa mga Duterte, sa mga DDS. Sa totoo lang po, bakit hindi naman po maaprubahan ng ICC ang interim release ni Kanor? Mukhang sumablay, pumalpak si Attorney Koopman doon sa motion Inamin na hindi nagagawa ng krimen. Ha? Doon po sa motion, inamin ni Koopman na si Duterte daw pagka pinayagan ng interim release ay hindi na makakagawa ng krimen. O di inamin na ni Koopman ngayon. So kahit si Koopman pumapalpak sumasablay. Ha, di ba? Ano masasabi ni Roque diyan, ha? Ano ba yung sinasabi ni Roque? Bangag, bangag, bangag. Uwi, uwi, uwi. Ha? O di ba? Johnny Gading, Bunyog Kulet, good evening. Malapit ng tagumpay, ubos kong ubos, di ba? Efren Imalyari, good evening. Tama ka, sunod-sunod na kamalasan, karma sa kanila lahat ng nangyayari. Sa mga Digonyo, si Dugong mabubulok na sa dahig. Si Saraulo Waldasera ma-impeach naman. Sana ang hinayupak na magnanakaw na pamilya Dugong. Yun na nga alam nyo naman, sa totoo lang, ang laging katwiran ng mga Duterte, ng mga DDS, pinupolitika, pinupolitika, pinupolitika. Puro kayo politika Sagutin nyo yung mga, sa inyo, akusasyon. Diba sagutin nyo ng maayos? Ngayon, kung may issue, may ebidensya, sagutin nyo rin ang ebidensya, di ba? O, Elsa Arrogancia, bravo, kaya nga grabe na iyak ng mga DDS. Kasi sunod-sunod ang abante ng mga panig ng katotohanan. Lalo, ang matindi dyan, ganitong mangyayari dyan, Although, hindi pa naman final and executory yung desisyon ng COMELEC tungkol dyan sa pag-disqualified sa kalaban ni Abante. Ibig sabihin, hindi pa final yon. Hindi pa yun ma-implement. Kailangan kasi yung desisyon final. Ibig sabihin, talagang yun na yung desisyon. So, kung yan ay maging final and executory, ibig sabihin, ipapatupad na yan. Ibig sabihin nga talaga, si Benny Abante ay magiging congressman uli. At pag si Benny Abante ay naging congressman ulit, pwede siyang isama, I think sa tingin ko lang, opinion ko, pwedeng isama si Benny Abante sa House Prosecution Panel. Naku po, ubos kong ubos yan. Isa si Benny Abante sa pwede na isama sa House Prosecution Panel na uusig kay Sara Duterte, ha? 'Di ba? Para kang nagtampo sa 20 para kang nagtampo sa 20 pesos kilo ng bigas. Kung sino yung kinasusuklaman ni Sara, yung pa yung uusig sa kanya, 'di ba? Nga, paano kaya 'yon, Paano kaya? 'Di ba? Ganun 'yun Norberto Canilang, God bless po. Jonard, ikaw talaga dahilan bakit nabokya ang party list nyo. Hindi naman kami bokya Jonard talaga. Anong nabokya sinasabi ni Jonard, no? Francisco Briñas Timaho.
Teka, ano bang buong ano ni Francesca? Gonzales, o yan. Francesca Briñas Timajo Gonzales. Tiba-tiba mga Duterte pag tumama ng grand prize. Mukhang sunod-sunod na nga ang tama nila. Eh, no? Wala, hindi makabawi talaga eh, no? Hindi sila makabawi. Mahirap na kasi ang dami nilang kaso mula kay Rodrigo Duterte, si Sara. At ito pa pala, isang dagok pa ha. Pinasasagot na si Sara ng ombudsman. Bukod pa po yung impeachment. Makalimutan ko lang. Buti hindi ko makalimutan. Pinasasagot po si Sara Duterte dun sa reklamo naman ng House of Representatives, yung Committee on Good Government and Public Accountability. Yung committee po na yan. I think yung TRICOM. Gumawa po yan ng report ng report nila sa kanilang committee report. Ipinasa po yung reklamo sa ombudsman. Nirereklamo si Sara. Ngayon, ang ombudsman po, pinasasagot ngayon si Sara Zimmerman Duterte doon sa mga reklamo sa kanya ng committee na yon. Sa ombudsman naman po yun. Yan naman, hindi natin alam si Martires, medyo ano yan, pero yun nga, pinasasagot si Sara. Diba? So, ang dami nila talagang talagang mga sakit ng ulo, diba? Last ka mga Duterte, sabi ni Bayro Ruin Niedo. Cesar Montil Jr., los nimo. Ano ba yung los, ha? Ano ba yung los, ha? Law ba? Diba? Utropod, utropod? B-Cabs Balyes, ha? Star ba yun? Anyway, alam nyo, kahit masakit ang loob nyo mga DDS, naintindihan ko kayo di ba? Kaya lang, kung ako sa inyo, mag-rally kayo. Pakita nyo yung galit nyo. O magsayaw kayo yung sayaw ni Roque, yung ano yung sayaw niya? Bangag. Ngiwi. Butod. Ha? Mabait pa nga si Marcos no? Hindi niya pinapatulan yan, di ba? Pero ewan ko lang kay Roque kung huling sayaw na ni Roque yun. mukhang susunduin na siya ni General Nick Torre doon. Ha? It's crying time again, sabi ni Raul Silada. Wala tayong pang-sound dito, no? Kaya nga, yung pinakaayaw nilang congressman, babalik. Masakit, no? Yung pinakaayaw nilang congressman, actually talo Talo sa botohan si Abante, no? Talo sa botohan Ang panalo talaga, yung Jan Uy. Di ba? Ang problema doon, hindi pala yung natural born Pilipino. Yun ang problema. Kaya wag nyo ring sisisihin ng Comelec dyan kasi may grounds naman talaga May basihan. At yung basihan, napakabigat. Constitutional issue yun. Hindi yun procedural, hindi technical. Yung grounds po doon para i-disqualified yung kalaban ni Benny Abante ay hindi procedural, hindi technical. Hindi lang basta patakaran na ginawa ng Comelec. Hindi po. Constitutional. Constitutional issue. Paglabag yun sa saligang batas at napakabigat nun. At pagka ganun ang mga uri ng mga masabing violation, kahit ireklamo mo yan sa korte, mahihirapan. Kasi ang issue ay constitutional. Napakaliwanag Dapat natural born Pilipino. Ano ibig sabihin ng natural born Pilipino? Pilipino ka talaga, wala kang kailangang gawin. Ano ba yan? Simple lang yan. Kapag ang iyong magulang ay Pilipino, nanay mo man o tatay mo, ikaw ay Pilipino, natural born ka. Hindi mo kailangan magpa-naturalize, mag-apply ng naturalization, hindi. Yun po ang ibig sabihin ng natural born Pilipino. Di ba? Sa kaso po nung kalaban ni Abante, siya ay Pilipino kasi yung tatay niya, siya sabi Pilipino. Pero nung pinanganak siya, yung tatay niya ay mukhang hindi nakapag-acquire ng Filipino citizenship or either
naturalized Filipino lang yung tatay niya. So, kung ano man yon, sinasabi ng COMELEC, itong si John Uy ay hindi natural born Filipino. Okay? Ha? Kaya nga Raul Silada, no, talagang may crying time ang mga DDS habang tayo nagpapaliwanag. Ha? Di ba? Bakit si Erwin Tulfo hindi naman natural born Filipino? Eh, may ibang usapan pa yan. Pwede talagang questionin yan, di ba? Abel Rubiano Holbitado. Oo, questionin natin. Questionin nyo, di ba? Oo. Di ba? Boyet Mayo Argamosa, sigurado Pogo Hub Crime Syndicate member yung nakalaban ni Kong Abante. Hindi naman po siguro kasi bago lang naman yung Pogo. Tatayo nung kalaban niya. Hindi naman, wala namang relate sa Pogo ha, in fairness. Walang relate sa Pogo yun. Ha? Samuel Encina Ribiran, good evening Sir Kulek, salamat. Daniel C. Arcamo, Bisaya na salita yung Kulex, ang los-los. Ganun ba? O, salamat Daniel C. Arcamo ha. Victor C. Susunduin na yan ng tagahatol na si Torre. Sino ba yon? Si Butanding, ano? O. Tatawa ko sa mga comments sa atin ng ano. Arcel Anyes ng Cagayan de Oro, no? Ang gwapo nating kabunyog sa CDO. Nice development yon. Kaya nga po di ba? Pero hindi pa naman final and executory yon. So, pwede pang umapila yung kalaban ni Abante, no? Pwede pa lang, kahit yung Duterte yun, aapila din sila, di ba? Di ba, mga DDS? Apila na kayo, di ba? Kids Chudoso, good evening, Kulex. God bless you all family. Salamat, Kids Chudoso ng California. Mike McCoy, good evening, Sir Kulex. Salamat. Red Phoenix, Suds. Siguro binaligtad nyo yung inyong apelido, no? Good evening, Sir Kulex. Salamat. Red Phoenix, no? Kaya alam nyo, lagi kong sinasabi, lagi tayong binabatikos. Kayo, bunyog, ikaw, Kulex, si Enzo Recto. Sinasabi ng mga DDS, puro daw tayo paninira. Hindi naman tayo naninira Ito naman mga balita. Wala namang fake news. Hindi naman tayo naninira. Hindi rin naman tayo nag-AI. Alam niyo AI. 'Di ba? Si Bato naniniwala sa AI, 'di ba? Yun, invento yun. Tayo di naman AI Ang ating mga sinasabi factual, 'di ba? So hindi paninira 'yon, 'di ba? Yan ang sinasabi sa atin. Lenny G. De Leon, good evening po. Salamat. JB De Paz, congratulations. Kongresista Benny Abante. Di ba? Ang masakit talaga niyan sa mga DDS, pag si Abante ay naging member ng prosecution panel sa impeachment ni Sara. Alam ko pwedeng dagdagan yun Kasi sa 20th Congress, pwede pa sila magdagdag ng mga prosecutor nila. Di ba? Ganun po yun di ba? Magaling pa naman si Abante. Kasi si Abante nga ang chairman ng Committee on Human Rights. Kasama si Abante doon sa Quadcom tsaka sa Tricom. Again, ang mga DDS kasi, mga Duterte, pag makarinig lang ng human rights, galit na galit sila. Bakit nga ba ganyan kayo mga DDS? Tao din naman kayo, ba't galit kayo sa human rights? Anong gusto nyo? Animal rights sa inyo. Diba kahit nga hayop may rights animal rights human rights pa kaya. Kaya lang iba talaga ang interpretasyon ng mga DDS sa karapatang pantao no. Ewan ko ba sa mga DDS kaya galit na galit kayo kay Benny Abante, di ba? Kasi sabi ni Benny Abante galit siya sa EJK ni Duterte di ba? Yung mga extrajudicial killings. Kayo naman dapat nakokonsensya kayo kasi pagpatay ng tao yan di ba? Samuel Encina Libiran, kapag inggit-pikit, ayaan mo lang sila, Sir Kulex, laban lang po. Hayaan natin yung mga inggit-pikit ba? Ewan ko kung naiinggit sa atin yung mga Ramon Reyes, nanonood. Sir Jimmy De Vera ng May Kawayan, no? So, yun po, talagang tignan natin ang mga susunod na kabanata dyan sa kaso ni Abante, kung talagang matutuloy na yung pag-upo niya. Yung kanyang kalaban na disqualified ay meron pa namang pagkakataon na maghabol o gumawa ng mga remedyong legal, no? Ano yan, hindi pa final and executory yun, no?
O, Kids Cudoso, all DDS, go, jail killer. Ha? O, di ba? Kaya nga, ganun lang talaga yon, ha? Amance Bacasmo. DDS ito, no? Okay, Gegion Salazar, si Ruben naging bobo dahil nabarkada kay Batogo. Si Ruben. Si Ruben nagiging bobo dahil nabarkada kay Bato, tsaka kay Go. Gegion Salazar. Kahit naman din nabarkada si Ruben kay Bato. Alam ko, obobs naman. Diba? Ewan ko ba? Diba? Tignan niyo yung pinagagawa ni Robin, diba? Ladislao Gregorio Arellano, shout out idol, tagasan kayo? Gregorio Arellano Ladislao, ha? Tagasan po kayo, ha? Iniimbita namin kayo sa Bunyog, ha? Kasi nag-organize po ang Bunyog. Sa bawat barangay, may election man o wala, dapat tuloy-tuloy ang pag-organize sa mga community. Tuloy lang ang ating laban. Pagmumulat sa ating mga kababayan, di ba? Good PM po, Sir Kulex, Remy Lagman. Salamat po, Ate Remy Lagman. Tagasan kayo, Ate Remy Lagman. Ano, iyakan na ang mga tanga at bobo na hehehe. Good evening po, Sir Kulex, sabi ni Lino Sarceno. Oo nga, no? Dapat kalamayin ng mga DDS ang kanilang loob. Kasi itong mga huling linggo, itong mga huling araw, wala silang magandang balita eh. Ha? Talagang ligwak sila. Lagi silang lumiligwak sa mga balita. Ha? Kumbaga, ano bang magandang balita kay Duterte? Wala eh. Kahit yung yung paglaya ni Duterte, yung interim release, mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit eh. Ha? Ang masakit po niyan, isa pa to ha. Wag nating kakalimutan, may nakaambang warrant of arrest kay Bato, di ba? Matunog na yun. Tingnan natin, baka bigla na lang yan. Ha? Ang tanong nga lang dyan, mapipigil ba yung pagiging senator judge ni Bato? Yung warrant, di ba? Yung warrant of arrest kung lumitaw na yan. Maano yan eh. Tanong natin kay General Nick Torre yan, ano? Di ba? Ladislao Gregorio Arellano, Batangas Province, salamat po idol. Saan sa Batangas ka, Gregorio Arellano Ladislao? Ano? Pandibulacan, si Samuel Encina Libira, no? Taga dyan si Ate Porcia, no? Joselita Mercado ng Pandibulacan, sila Doble Leopoldo. Ha? Mga taga Pandibulacan yan, mga kabunyog natin dyan, ano? Hermi Kausing Binagwan, ako, mga ano natin to, mga suki. Good evening, Idol Soliman. You are my idol watching in Iloilo City. Salamat kabunyog Hermi. Idol ko din kayo ha, para sa katotohanan tayo. Di ba? Okay, so hanggang dito na lang ang ating vlog. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Kayo mga DDS, chillax lang kayo ha. Alagaan nyo ang inyong mga puso. Magnilay-nilay kayo ng inyong konsensya. Ha? Sabi ko naman ang katotohanan lilitaw at lilitaw yan. Hindi tayo dapat natatakot sa katotohanan. Ha, mga DDS, huwag kayong matakot sa katotohanan. Alamin natin ang katotohanan at ang katotohanan ay daan sa kabutihan. Ganun lang yan. Pero pag ang basehan nyo ay kasinungalingan, pag kasinungalingan ng inyong mga naririnig, pinapaniwalaan, yan ay papunta sa kasamaan. Kaya nga sinungaling di ba? Kasinungalingan, ang diretso po niyan ay kasamaan. Kaya tayo sa katotohanan tayo, ha? Monte Maria Landmark ni Gregorio Arellano. So hanggang yan na lang ating vlog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Sa bunyog, pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,